Malapit na kaming ikasal ng boyfriend ko at hindi ko alam na ganito pala ka-stressful magpakasal. Andito ako sa point na hindi ko maramdaman yung excitement at saya. Mula pa lang sa pagbibigay ng invitation at tungkol sa mga choices ko hanggang sa pagdidemand nila ng mga gusto nila. At ang masaklap ay wala naman silang ambag. Super stress ako at andyan pa yung side comments na hindi maganda pag hindi ko sinunod yung mga gusto nila. Yung iba ginagawa nila yung mga gusto nilang gawin, like gusto maging part ng entourage pero ayaw namang gumasto sa damit na isusuot. Alam mo yung feeling na wedding ko to pero feeling nila sila yung ikakasal. Gusto talaga namin ng partner ko na maging civil wedding lang ito. Pero since nag-ipon na rin naman kami at minsan ka lang naman ikasal, nag-decide kami na church wedding na lang. Lahat ay sagot namin, walang tulong financial both sides. Moral support na nga lang yung hinihingi namin pero hindi ko maintindihan ba't nangingibabo yung pakikialam. Hindi man lang nila makuhang itanong muna sa akin or sa amin if okay lang ba yung ginagawa nila. Dagdag pa sa stress na to yung mapapangasawa ko. Yung para bang hinayaan na lang din niya akong magdesisyon. Mula sa pag-decide ng motive hanggang sa pagpili ng isusot at pagkain ay ako lahat ang nagdi-decide. At yung mga anak namin, ultimo sa honeymoon namin, gusto niya kasama yung mga bata. Naiintindihan ko naman yung point niya na pamilya kami. Pero yung araw na yon, yung celebration na yon, maski man lang ibigay na niya sa akin, hindi niya magawa. Sa lahat ng lakad namin kasama sila, wala kaming time alone. Wala kaming memories na kami lang dalawa. It was fine before, but now, everything doesn't make sense to me. Ngayon, pag natitrigger ako, nakakapagtaray at sungit ako, and sinasabi niya na nag-iinarte ako na ako lang ang may mali. Feeling ko ako lang yung nag-e-effort para sa kasalang ito. Ultimong mga kapamilya niya, wala man lang silang effort na ipaghanda yung mga darating na bisita galing sa amin. Ang naisip agad nila ay gusto nilang sa hotel pa sila magstay kahit na wala na sa budget namin. Ako lang yata yung bride na kahit na konting excitement ay wala nang maramdaman. Pinipilit kong hanapin yung excitement, baka kasi hindi lang nagsisink in sa isip ko. Pero hindi ko ma-feel na ikakasal ako, I feel empty and stressed. Pinipilit ko sa sarili ko na hindi ito ay big deal pero habang lumilipas ang araw, mas lalong hindi ako nagiging okay. Gusto ko sana na pag-usapan namin to ng fiancé ko pero hindi ko magawa dahil wala kaming privacy. Meron kaming sariling kwarto sa bahay nila pero labas-masok ang mga tao at wala kaming alone time together. I've been giving him hints na hindi ako okay pero akala ata niya porket nakakatawa ako okay lang ako. Madami pang ibang bagay na nag-trigger sa akin ng ganito na ayoko nilang sabihin dahil nakakasakit ng loob. I suffered from depression and anxiety before so hindi ako magtataka kung ito na naman yon. From our letter sender, Lenny ng Limay, Bataan. May real talk na agad tayo ha kasi napakarami mong daeng. Unahin natin yung pakilamerang both sides. Talk to them frankly. Tell them na hanggang dito lang yung budget namin. Until maintindihan nila na hanggang suggestion lang sila at ikaw yung masusunod. Communication pa rin ang best way para masolve yung problema nyo. Kaya sila masyadong involved kasi umpisa pa lang kasal na lang yung kulang sa inyo. Meaning medyo close na kayo sa isa't isa so pwede mo na rin i-open up kung ano sa palagay nyo ang kaya para sa araw na yan na dapat kayo pa rin ang masusunod. At dun sa hinaing mo na wala kayong memories na kayong dalawa lang. Bakit nagpabuntis ka agad at gawa ng bata imbis na mag-enjoy muna kayong dalawa ng boyfriend-girlfriend? Bilang ina rin ako, sorry pero hindi kita maintindihan sa puntong ito kasi kung ako, mas gugustuhin kong kasama lagi sa lahat ng lakad ang mga anak ko. Feeling ko, yan din yung rason kaya wala ka ng excitement pero may mga anak na kayo at kung wala naman kayong naging problema bilang mag-asawa, din ituloy nyo na lang para matawag na legit kang asawa at blessing pa rin naman na magpakasal sa simbahan. And para sa akin ha, kung talagang gusto mo ng tahimik at payapang kasal, mag-civil wedding na lang kayo. Kaunting participants lang ang pa-attenan nyo ng kasal nyo. Mas peaceful at iwas stress. At dun naman sa wala kayong privacy, kung may budget kang magpakasal, sana may budget rin kayo para may sariling bahay. Since na-recognize mo ang yung history of depression, hanggat maaari, iwasan mong ma-stress sa mga bagay-bagay. Kahit gaano pa karami ang mga tao sa paligid, kung nakagawa kayo ng bata, meaning may privacy kayo. Use those moments para mapag-usapan nyo ang dapat pag-usapan. Importante pa rin na may communication kayo ng partner mo. At uulitin ko ha, huwag ka nang masyadong magpaka-stress. Huwag mong ikumpara sa mga kinasal na talagang mag-boyfriend at girlfriend pa lang kasi may mga anak na kayo. Make your wedding simple, super low cost but elegant. At dagdagan nyo na lang yung budget nyo para magkaroon ng sariling bahay right after ng wedding. At utang na loob, huwag kang patawa-tawa tapos hindi naman pala okay sa'yo. Huwag tayong dumating sa point na pati sarili natin ay pinaplastik natin para maintindihan ng nasa paligid mo na hindi ka okay.